kayo na nasa protection kayo ng gobyerno? Okay naman po, Madam. O kasi binabalangkas natin yung whistleblowers law. Nais natin malaman siguro paano natin mapapangalagaan ang kapakanan ng mga nagsasakripisyo para matama ang sistema natin. Hindi madali ang kalagayan ninyo. Marami na ako nakilalang mga whistleblowers na hindi nga madali at binabangga ninyo mga makapangyarihang tao, pero wag ninyong kalimutan na kakampi ninyong taong bayan dito. So basta lang naman ilabas mo lahat yan, hindi ka naman pababayaan. At lalong-lalo na, kung magkaanak ka in the future, ang sistemang aayusin mo ngayon ay magiging beneficial rin sa kanila. So ang tanong ko sa'yo, ang nababasa natin sa dyaryo, nagkaroon ng lamat ang relasyon ninyo ni Janet Napoles. Kailan ba talaga, at pakilinaw lang po, bakit nagkaroon ng lamat ang inyong relasyon? Kasi po, Madam, nung nagpa-call siya ng meeting, so nung December 19 ng morning, nagpa-call siya ng meeting kasi may backlog nga ho kami sa mga, kasi collection na yun papasok na po yung Christmas. Ang Christmas party namin is December 22, Saturday. So sabi ni Ms. Napoles, kailangan magmi-meeting tayo, ano yung mga kulang, ano yung mga backlog na ano. So nagkataon po na nung nagpatawag siya ng meeting, ang present po doon si John Lim, yung pamangkin ni Ms. Napoles, si Merlina Suñas, ako ho, tapos and si Evelyn De Leon, kasi kami po yung mga in charge sa mga projects, special itong mga PDAF. So nung nagpa-call na po siya ng meeting, finalo up niya sa akin kung kumusta na yung implementation ko na naka-assign sa akin, which is yung sa DA na yung kaupdanan. So tinanong niya sa akin kasi sumama rin po kasi ako doon sa implementation sa Masbate na nauna na yung goods, yung items, yung deliveries. Pupunta rin po kasi yung yung inspector team ng DA. So kumbaga sinamahan ko lang po sila. So ang nangyari ho, nung pumunta ho kami ng DA, so pagbalik, tinatanong ni Ms. Napoles, kumusta na yung mga list of beneficiaries, yung gano'n, na-distribute na ba? So sabi ko kay Ms. Napoles, Madam, hindi po naman ganun kadali ang pag-distribute because that's almost 1,000 plus. Kasi from DA na 15 million ng isang lang lawmaker at meron din siya sa sub-agency sa NAFC na another 15 million. So that's 30 million implementation. Distribution ng ano po? Yung goods po. Bale yung anong items. Particular items? Mga sprayers, fertilizers, yes. Sige, po. So nandun na po na nasa area na nga po yung goods. So kasama ko rin yung taga DA na nag-inspect. Tinatanong ni Ms. Napoles sa akin na kung kumusta na ang na-distribute na ba lahat. So sabi ko nga po kay Ms. Napoles na hindi pa po ito tapos sapagkat ang na-distribute pa lang namin doon ay almost 300. Ganun pa lang. 300 units, 300 areas. Goods, yung goods po, yung sprayers, fertilizers. 300 pieces po, 300 na kahon. Package, parang package po. Sir, isang package po, gaano po karami? Kaya ako po tinatanong kasi depende po sa budget nga ninyo. Yes po, Madam. Kung ilan po yung, sa isang package po, mga ilan? Isang sprayer, 15 liter na sprayer, tapos yung 12 na organic fertilizer. Pero yung actual amount ng binigay sa inyo, 30 million, sabi mo? Sa PDAF po. Magkano nga? 15 kasi yun eh. So mga 30 million. Yeah, 30 million. Tapos, ganon yung, ilan ba ang target ninyo? Sabi mo 300 pa lang yung nadidistribute nyo. Yes po. Ilan ang pinapadistribute sa inyo ni Janet? Parang umabot po yun ng almost 2,000 po yata. So 2,000 units? Opo. Sige po. So hindi naman namin po yun matatapos ng kasi syempre considering may mga tao din yung lawmakers na nandoon sa distribution, syempre may mga schedules din sila. So hindi din namin naman pwedeng bubulagin sila sa kanilang mga appointments. So meron so ang nangyari, pagbalik, tinanong ni Ms. Napoles kung na-distribute niya. Sabi ko nga ho sa kanya, Madam, hindi pa po tapos. So sabi niya,
natatawagan mo ba yung contact person mo doon? Sabi ko, opo madam, nagte-text po kami. So ang nangyari po, tinawagan ko po yung tao na yun. Tinawagan ko po yung tao, hindi po siya sumasagot. Tapos dahil yung isang ka-office mate ko po, nag-transact na, nag-ano din siya, nagkaroon ng implementation din po yun sa livelihood training sa NLDC. So, siya rin kasi yung tao na inassign ng lawmaker. So, yung contact. So, kinompare ni Ms. Napoles po yung number ko at saka number ng office mate ko. So, tapos ang nangyari, si Ms. Napoles kasi mahilig magbasa ng mga cellphones ng mga empleyado eh. Pag naiwanan, pag nakita niya yun, kukunin niya yun, babasahin niya. So, nung hawak tinin niya, kinompare niya, so, pinagbabasa niya yung mga text messages ko po. Tapos, so syempre madam, dahil isa ako niya pinagkakatiwalaan na pinagpa-follow up. So syempre, sino naman ang mga kausap namin? Kausap namin yung mga chief of staff, may mga lawmakers din in terms sa mga documents. Nagduda na si Ms. Napoles, akala niya na nagtatransact. So from there, minura niya na ako ng pinagalitan niya na po ako doon. Doon Teka po yung nag-umpisa. Lilinawin ko po, so parang iniisip niya nag-aahente rin na kayo. Siguro po, ganun ang Para nagsasarili na kayo. Yes po. Ngayon, sinabi po ninyo, may mga kausap kayo dahil natural lang, mga chief of staff, Yes po. at saka mga lawmakers. Yes po. So, sa upper or lower, sa Senado ba o sa Kongreso, mga lawmakers na kausap ninyo? Yeah, yung mga follow-up po ng documents, lower and upper. So, kayo mismo, may nakausap kayo dito sa Senado Mga chief of staff po. na lawmakers, hindi? Wala Hindi po, naman. wala po. Okay. Wala po. So, doon nag-umpisa yun? Yeah, Okay. doon na. So, nagalit na siya. Para, yung term na pinagmumura niya na ako, no witness nung kasama ko. So, pero prior to that, kasi nagtatalo na nga ho kami ni Ms. Napoles tungkol yung mga report na lumalabas. At madalas, kung nakikinig man din pati yung mga legal, alam nila na yun pinapa-resign ako ni Ms. Napoles. Actually, hinamon ko nga sige, alis ako. Pero inisip ko, alis ako. Tapos may problema yung foundation ko. So, saan ako magsusumbong o ano, kasi syempre considering nga po madam, very influential si madam. Siguro I do not know kung siguro ang sinasabi ko nga sa kinumpisal kong pare si Monsignor Josefina kung saan ako dinitain, lahat ng ito ay pinahintulutan ng Diyos na mangyari. So, sabi ko, sige, nung dinitain na po ako, sinabi ko po yung legal na pumunta. May legal kasi kami sa opisina eh. Pumunta siya. So sabi nga siya, kung inisip ni madam na nagtatransact ka, sana pabayaan ka na lang. Pero hindi yan tama ginagawa nila sa'yo. Sinabi niya dun sa kapatid si Reynald na wag mo siya i-detain, wag mo siya ikulong. Kasi si Ben-Hur, sabi niya, maraming nalalaman tungkol sa transaksyon mo, transaksyon ng ate mo. Tapos sinabi niya din doon, sabi ng legal, kakausapin niya si madam because I have alam ko daw po lahat ng mga transaksyon kasi yung sa 200 million na carbs yung sa Darden, may lumalabas na din doon eh na may mga sulat na din doon ang okay. So ganun na po. Nangyari. Sir, meron ka bang mga natagong text messages nga dito sa mga sinasabi mong mga chief of staff? Kasi po, madam, O pinura na ni Ms. nung dinitain po ako, lahat kinuha po sa akin, lahat ng mga documents. Sige po. Yung mga cellphones, tapos yung laptop, ganun po. Kung pwede lang kita matanong para maintindihan ko, kasi nung umpisa ng ating pag-uusap, pinag-usapan natin na natural lang na ang pamilya ay tumutulong sa kapwa nilang kapamilya, di ba, para maiangat ang buhay at parang meron kang komento na hindi ganyan, hindi siya ganyan. So, ngayon gusto ko lang maintindihan paano rin ang pagtrato sa inyo. Kung okay lang sagutin mo, no? Magkano ba ang sinisweldo mo sa kanya noon sa bigat ng trabahong ginagawa nyo at sa laki ng responsibilidad din na nakapatong sa inyo? Nung una, madam, 8,000 ang sinahod niya sa... Nag-umpisa ako sa 8,000. 2002. Yeah, 2002.
Sa Pero ang pagtatapos, pangako niya kasi tapatin niya yung sahod ng ino-offer ng Chinese General at saka nung pharmaceutical, yung kumpanya na drug testing. Tapos itong huling sahod ko po is 45,000. Tapos lahat po kami mga officers sa opisina, 45,000 po ang sahod namin. sige. Tapos, ito pong, sabi mo nga na ang mastermind at hindi ka sang-ayon na maging state witness si Janet Napoles. Pero dahil kasama ka nga niya palagi sa sasakyan, no? Sigurado meron nagtuturo sa kanya sa tingin mo kung paano ang pagpapalakad ng mga dokumento sa gobyerno. Meron ba siyang tinitingalang padrino na